Hello mga KKB! Kamusta kayo dyan? So sa mga nanonood po, maaari po kayong mag-comment sa ating comment section below. I-type nyo lang po ang inyong pangalan, ang lugar kung saan po kayo nanonood, or kung meron po kayong mga kasama ngayon sa mga oras na ito nanonood, i-type nyo po ang kanilang pangalan para po sa ating pong attendance. So sa araw na ito, isang linggo naman ang nakalipas at Sabado na naman. At ngayon po ay tayo po ay nasa ating online youth service. So ako nga po pala si Ate Lara. So isa po ako sa mga kikibi dito po sa GIL San Jose Patag. At isang pribilehiyo po na makapagbigay o makapag-share sa inyo ng message sa oras po na ito at sa araw na ito. At bago po tayo mag-start, meron na po akong isang short story na gustong ihayag sa inyo. So sa mga nanonood po dyan, inihikayat ko po kayo na i-like niyo po itong video na ito at i-share niyo rin po sa mga Facebook niyo para meron pong mas marami po pong makapanood ng video na ito at makapakinig po sila ng Word of God. So okay po ba yun? So ready na po kayo? So right now po, meron lang po akong isang kwento. So ito po ay kwento ng isang manufacturer ng sasakyan. Ito pong manufacturer ng sasakyan, one time po sila po ay nakapagbenta ng brand new car at bagong labas po na model. So ito pong sasakyan na ito ay marami pong bumili kasi po naka-sale. At one time po, meron pong natuklasan yung mga car engineer nila na merong parang isang problema doon sa machine or sa engine nung sasakyan na binenta nila. Hindi man ito kalakihang sira or kalakihang fault nila, pero nangangamba sila doon sa mga nagdadrive nung model na sasakyan na iyon, baka magkaroon ng aksidente, baka magkaroon ng damage, or habang nag-drive yung driver, bigla na lang mawala ng preno. So ngayon po, nagtawag po sila ng mga customer na bumili sa kanila. So binigyan po nila ng recall notice. Ngayon po, habang po sila yung nagtatawag, ini-encourage po nila yung mga customer na pumunta sa kanilang office at ipacheck yung sasakyan. At ino-offer po nila ito bilang free repair or free services po sa kanila dahil sila naman po yung may fault kung bakit nagkaroon ng damage yung sasakyan at nirelease nila. Ngayon po, may mga ilan customers sila na pumunta agad doon sa office nila upang ipacheck yung kanilang sasakyan. Ngunit may ilan naman po na hindi pumunta. Siguro po yung ito pong mga ilan na hindi pumunta, possible na nasa isip nila na ito ay hindi naman totoo kasi nagagamit naman nila yung sasakyan na maayos, or possible na busy sila, wala silang time para pumunta agad doon sa office, or yung iba naman sinabi nila na next time na lang pupunta kami dyan. And then, bakit ko po ito nakwento? So, mamaya itatakil po natin kung bakit ko po nakwento yung istorya na ito. At sa mga oras po na ito, bago po tayo mag-start sa ating pong topic for today, nais ko lamang po na tayo po ay yumuko at pumikit para sa ating opening prayer. Yes, hallelujah, hallelujah, Lord. Lord, maraming salamat po sa oras po na ito. Nawa po, Panginoon, ay samahan niyo po kami sa aming pong online youth service. Kayo po, Lord God, ang magbigay na sa akin ng knowledge, wisdom, and understanding. Patuloy ang mensahe mo at ang presensya mo ay madama ng mga bawat kabataan o bawat tao, Panginoon, na nanonood ng video na ito. Patuloy po, Lord God, na bigyan niyo po sila, Panginoon, ng mensahe na siyang tatago sa kanilang puso at sa kanilang isipan, kung saan, Lord God, ano yung dapat nilang gawin, Panginoon, sa kanilang mga buhay, at gamitin niyo lamang po ako bilang instrumento, nawa ay madama po namin ang dakilang pag-ibig at kapangyarihan mo sa aming mga buhay. Maraming salamat po sa araw na ito. Bless this service, Panginoon,
At patuloy po, Lord God, sa bawat manonood, buksan niyo po ang kanilang spiritual ears, Panginoon, sa kanila pong pakikinig. Tanggalin niyo po anumang pong distraction na maaari pong makahadlang upang hindi po nila matapos ang video po na ito, ang live na ito. Patuloy po na inyo po silang gabayan. Patuloy na, Lord God, ang pagsama mo ang aming dinadama. Maraming salamat po, Lord God, sa inyo po namin itinataas ang pinakamataas na papuri, pagsamba at salamat. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Amen. So, ngayon naman po, ang topic po natin sa oras po na ito ay pinamagatan po natin recall notice. So, recall notice. So, bago po tayo mag-start sa ating pong mga topic o sa mga key points, naway samahan niyo po ako na basahin po yung verse ng Acts chapter 3 verses 13 to 22. Kung meron po kayong mga Biblia sa inyong pong mga bahay, maaari niyo po itong kunin at sabay-sabay po nating basahin. So sabi po dito sa Gawa, sa Tagalog po Gawa, Kabanata 3, Talata 13. Sabi po dito, pinarangalan ng Diyos ng ating mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob, ang kanyang lingkod na si Jesus, na sinakdal ninyo at itinakwil sa harap ni Pilato. Gayong ipinasya ni Pilatong palayain siya, itinakwil ninyo ang banal at matuwid, at hiniling na palayain ang isang mamamatay tao. Verse 15, pinatay ninyo ang pinagmumulan ng buhay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos. At saksi kami sa pangyayari iyon. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig kay Jesus ay lubusang nagpagaling sa kanya tulad ng iyong nakikita. Verse 17 po, mga kapatid, alam kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa. Gayon din ang inyong mga pinuno. Verse 18, ngunit sa ginawa ninyo'y natupad ang matagal na pinapahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo ay kailangang magtiis ng hirap. Verse 19, kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. Verse 20, at nang sa gayon ay sumapit na ang panahon ng kapahingahang mula sa Panginoon. Susuguin niya si Jesus, ang Kristong hinirang mula noong una para sa inyo. Verse 21, siya'y dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang pagbabago ng lahat ng bagay, ayon sa pinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula pa noong una. So, ang Diyos po ang magpala sa kanyang banal at makapangyarihang salita. So, yung nabasa po natin ay sa Acts chapter 3, verse 13 to verse 21. So, gaya po ng naikwento ko po kanina about po dun sa car manufacturer na merong fault po dun sa mga nagawa po nilang sakyan na narilis na nila sa mga customer nila. So ito po yung mensahe ng Diyos doon po sa nilalaman ng story na yun. Nawa po lahat po tayo ay nakikinig po sa mga oras po na ito. Huwag po tayo magpa-distract sa mga bagay na kung kayo po ay nakaharap sa inyong mga cellphone, iPad, tablet, or sa inyong pong laptop, nawa po ay nakapokus po kayo sa oras na ito sa ating pong online youth service. So sa mga kabataan dyan, so kahit na tayo ay mga nasa bahay lamang o saan ka mga lugar, so maaari nga pong mag-type lamang po kayo ng Amen kung kayo po ay nakikinig sa mga oras na ito. Amen. Ayan. So, sa oras po na ito, yung story po na ating pong narinig kanina about po sa car
manufacturer na nagbigay ng recall notice dun sa mga customer nila. So doon po sa nabasa natin kanina sa Acts chapter 3, ang Diyos din po ay nagbigay ng recall notice sa atin, sa ating mga tao. Nagbigay po siya ng recall notice. Sabi nga po dito, in the same way, many ignores God's recall notice to the entire human race. So, di ba nga po kanina, sinabi ko po sa inyo, na ikwento po sa inyo na itong car manufacturer na ito ay nagbigay siya ng recall notice sa mga customer niya. May ilan na tumugon agad sa recall notice na ito, pero may ilan na hindi agad tumugon. So tayo, ganun din sa atin. Ang Diyos nagbigay siya ng recall notice sa atin para lumapit tayo sa Kanya. Because He is the way para sa kaligtasan. So sa mga kabataan ngayon na nanonood, ang Diyos sa oras na ito, nagbibigay siya ng recall notice sa atin. So ano ba itong recall notice na ito? Recall notice, from the word recall, tinatawag po tayo ng Diyos sa mga oras na ito para bumalik sa kalooban niya o bumalik sa piling niya o sa presensya niya. Sabi nga po dito, unlike a fault found in cars, the moral fault of the human race is not the maker's mistake. He made everything very good. So kanina po, di ba sa istorya, na ang car manufacturer, sila po yung may kasalanan kung bakit sira yung mga sasakyan o merong damage or fault dun sa mga sasakyan at kailangan nilang magbigay ng recall sa mga customer nila. Ngayon, tayo, ang Diyos ang lumikha po sa atin. He is our maker. Kung mabasa po natin yan sa Book of Genesis, sa chapter 1 and 2, mabasa po natin doon sa ika-6 na araw, ay inilikha tayo ng Diyos, linood tayo, hiningahan po tayo, at ngayon ay nagkaroon tayo ng buhay. At sabi nga po dito na sa ating pong mga tao naman, hindi po ang Diyos ang nagkaroon ng pagkakasala kung bakit naman tayo nabigyan ng recall notice. Bagkus tayo po yung nagkaroon ng kasalanan. So ano po ba itong kasalanan na ito? Meron po tayong, noon po nung sa Genesis, di ba nagkasala po ang ating mga ninuno, si Adam and Eve. At simula po noon, dumaloy na po yung sin sa ating mga buhay. So sa mga kabataan po na nakikinig ngayon, sino po ba sa inyo ang walang kasalanan? Siguro po, wala pong magsasabi ng, ako, walang kasalanan. Wala naman po tao ang perfecto. Lahat po tayo nagkakasala, maliit man po yan, or malaki. And sabi nga po dito, sa Genesis 1, verse 31, doon po natin mabasa na ang lahat ng nilikha ng Diyos is very good. He made everything very good. Amen po ba? But people sin, ruin it. Ayun nga po. Lahat ng likha ng Diyos dito ay maganda. Ngunit ang tao po ang siyang nagkasala. Kaya po tayo ay nalayo ngayon sa relasyon natin sa Diyos. And then, God's offer to us is repent, so that your sin may be wiped out. Kanina po nabasa po natin sa Acts chapter 3 verses 19, kung saan ang Diyos sinasabi po sa atin na dapat po tayong mag-repent sa ating mga pagkakasala. Kung yung mga car manufacturer, inoffer po nila sa kanilang mga customer na pumunta sa kanila at bibigyan sila ng free services or free repair, ang Diyos, ganun din po ang inaanap sa atin. Ang Diyos, binibigyan po niya tayo ng not a free repair of our heart, but a brand new heart. So, napakabuti po ng Diyos, di ba po? So, ngayon po, sa mga oras na ito, gusto mo ba ng isang brand new puso, brand new buhay? Ang kailangan po lamang natin gawin ay tanggapin natin yung recall notice ng Diyos at gawin po natin o sundin po natin kung ano
ang nais niyang ipagawa sa atin. So sa mga oras po na ito, ang gusto po at ang offer ng Lord sa atin is repent. Kailangan po natin mag-repent ng ating mga kasalanan. Sabi po yan sa Acts chapter 3, verse 19. And then sabi po dito, God doesn't just offer a free repair. Ayun nga po, ang Diyos hindi lamang po free repair ng ating mga puso. Not just a free repair of a human heart, but a replacement of it. Replacement as a new heart. Sabi po, kung mabasa niyo po sa Ezekiel 36 verse 26 and 2 Corinthians 5:17, we are a new creation. The old has gone and the new has come. Kung atin lamang pong tatanggapin ang Panginoong Hesukristo sa ating mga buhay. Amen po ba? Though the offer cost us nothing, it cost God the life of His only Son, Jesus Christ. Ang Diyos walang hinihingi sa ating kapalit. Ngunit sa Diyos, para tayo ay magkaroon ng brand new heart, brand new life sa Kanya, noon ay Kanya pong inoffer ang Kanyang only begotten Son, Jesus Christ. Mabasa po natin yan sa John 3:16, na gayon na lamang po ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, na Kanya pong inoffer yung Kanya pong kaisa-isang anak na si Jesus Christ para mamatay at matigis ang Kanyang dugo sa krus. Siguro na po, alam niyo po yung story na ito, kung saan ang Diyos inoffer niya po yung buhay niya para sa mga makasalanan, para po ma-wipe out yung ating mga sin. And then, sabi po dito, and His body on the cross, His only Son, Jesus Christ Himself, bore our sin in His body on the cross, so that we might die to sin and live for righteousness. So dapat po na tayo po ay mamatay sa kasalanan at mamuhay sa righteous life. By His wound, you have been healed. So, sino po dito sa oras na ito yung akala mo ay sirang-sira na yung puso mo, or nasa isip mo ay puro ka na sugat, not just physical, kundi emotional, inside. Nakaranas ka ng mga bagay na binato sa'yo na masasakit na salita, or nakarinig na ikaw ay napagchismisan, or ikaw ay nabully, or ano ba man pong mga bagay na pangit na maaaring mangyari sa atin. Sa mga kabataan po ngayon, usong-uso po ngayon yung depression na tinatawag. Kumbaga nakakalungkot po kasi sa murang edad po natin na ito ay may ilan na pong nakakaranas ito, lalo na po sa pag-aaral. Dahil po pumasok po yung taong 2020, nagkaroon po ng new normal. Nagkaroon ng new normal sa ating mga buhay, sa trabaho, sa pag-aaral, o maging sa paglabas natin ng ating mga bahay. Kung dati tayo makakalabas ng palagi or nakapunta tayo ng mall ng walang restriction, ngayon hindi na po. Kailangan po natin sumunod sa ating mga batas, kailangan po natin magsuot ng face mask, face shield, bago tayo lumabas. And then may restriction na yung mga 15 below, hindi sila maaaring lumabas sa kanilang mga bahay. Kaya marami pong mga kabataan ang dumaranas ng depression. Dahil po na hindi po sila nakakalabas, wala po silang social life. So sa mga kabataan po ngayon na nakikinig sa mga oras po na ito, sinasabi po ng Diyos sa atin na lumapit lamang po tayo sa Kanya and He will give us a new heart, a new life. And right now po, ini-encourage ko po kayo sa mga oras na ito, natanggapin po natin ang ating Panginoong Jesus sa ating mga buhay. And then, He will heal our wounds. Siya po ang papagaling ng ating mga sakit sa ating mga puso. And then, sabi po dito, don't ignore God's offer. Huwag po natin i-ignore
yung ino-offer ng Diyos sa atin. Ang Diyos naman po ay, ang offer niya sa atin is, lagi naman po yan. And then sabi po dito, the free and permanent cure offered by God for your spiritual defect will save your life. Apakaganda po, di ba? Yung offer po ng Diyos na pagalingin yung ating mga puso, yung ating mga buhay, baguhin tayo. It's permanent. Kung tatanggapin po natin siya, permanente po yan. Panghabang buhay pa nga po eh. Dahil kung tayo po ay pupunta na tayo sa ating next life, doon po natin siya makakasama. Kung saan wala na pong sakit, hirap, wala ng depression, wala ng anumang mga bagay na negative na maaaring mangyari sa atin, problema, pagsubok man yan, sa pag-aaral o sa anumang pong bagay na maaaring danasin natin, hindi na po natin yan daranasin sa susunod nating buhay kasama ang Lord Jesus Christ. So sa mga oras na ito, 3 puntos lamang po ang nais kong iparating po sa inyo. 3 points but eat 1. Ano pong 1? So ating pong talakayin yung 1. The new 1. Start po tayo sa letter O. Ano ang mga dapat nating gawin? Letter O. Obey God's word. Dapat po na lagi natin pong ang salita ng Diyos, or kung sa mga kabataan ngayon, ngayon pong month na to, January, dapat po, meron po tayong New Year's resolution. Kung saan, isa po sa mga New Year's resolution ko, nais ko po na mabasa muli yung Biblia, Genesis to Revelation, sa pinakamabilis kong paraan. Or, hindi pa man po natapos yung taon, dapat nabasa ko na po ito, cover to cover. And then, tayo po, ina-encourage ko po kayo na basahin po natin yung Bible. Kasi dito po natin makikita yung sekreto ng ating buhay. And dito rin po natin malalaman ano po yung blessing na ating matatanggap sa pamamagitan po ng kanyang banal na makapangyarihang salita, ang Bible. So sa mga kabataan po dyan na hindi pa nakapagbasa ng Biblia, ini-encourage ko po kayo na sa mga oras po na ito, o sa araw na ito, kumuha na po kayo ng inyong pong personal Bible at basahin niyo po kahit ilang chapter or ilang verses lamang po, pabulay-bulayin niyo po ito. And then, kung meron po kayo nakita doon na pinapagawa ng Diyos, ating po itong i-apply sa ating mga buhay. Dahil tayo rin naman po ang magbe-benefit nito eh, hindi naman po ang ibang tao. And then, yan po yung letter O. Number 2 po, N. No to sin. Tayo po, bilang kung tayo, binigyan tayo ng, kung tinanggap mo nga ang Panginoong Jesus, binigyan ka ng new life and new heart, dapat po na no to sin na tayo. Kumbaga, yung mga dati po na bagay, kung tayo mga kabataan, alam ko po na may nakagawa tayo ng mga maliliit na kasalanan. For example, maliit na kasalanan na akala mo ay simple lang, pangungopia, or pandaraya sa module na hindi ko yung gumagawa. Or kaya sa online class nyo, nakain ka, pero hindi ka naman talaga nakikinig. Or for example, mayroong assignment yung professor nyo o yung teacher nyo, pero nangopya ka lang doon sa klase mo. Sinabi mo, classmate, pwede mo patingin ng assignment mo. Pandaraya po yan. Or kung ikaw ay nagbayad sa jeep, alam mo na 13 pesos yung pamasahe, pero ang binigay mo ay 9 pesos. Pandaraya din po yan. Akala po natin maliit lamang pong kasalanan. Kung ang maliit na kasalanan ay pinagsama-sama po, malaki din po yan. Kaya dapat tayo bilang mga kabataan, notusin na po tayo. Kung baga sa mga oras po na ito, dapat po iwasan na po natin yung mga maaaring bagay na kasalanan. Yung pagsagot sa magulang, kasalanan po yan.
Ang sabi po ng Lord, kailangan po natin igalang yung ating pong nanay, yung ating pong tatay. Kaya kung sa oras po na ito, meron pong kabataan na meron pong galit sa kanyang ina, sa kanyang ama, ini-encourage po kita na puntahan mo yung nanay mo, yung tatay mo, kausapin mo, at humingi ka ng tawad. Alam niyo po ba na habang nabubuhay yung ating ama, yung ating nanay, dapat po na mahalin po natin sila. Dahil hindi habang panahon ay kasama po natin sila. Yan po yung number 2, no to sin. N. And then E, letter E, sa 1 na word is entrust your life to God. Dapat na yung buhay natin ngayon, hindi na po tayo yung nagkokontrol, kundi ialay na po natin yung ating buhay na ang Diyos na po ang umupo sa trono ng ating buhay. Kung baga tayo po, marami tayong pangarap or marami tayong gustong gawin sa future, gustong maging career. Dapat po na ialay po natin sa Diyos yung mga plano natin. Sabi nga po, sino ba pa ang ating maker? Ang Lord, di ba? Sino po yung nakakaalam ng future natin? Di ba? Ang Lord. So, sino ang dapat nating lapitan para maging mas maganda ang ating future? Walang iba kundi ang Lord. Amen po ba? Gising po ba kayo mga kikibi? So, sa mga oras po na ito, kung sino man po ang mga nakikinig ngayon, mag-type lamang po kayo ng number 1 sa comment section. Type nyo lang po number 1 para ano po natin kung sino po ang mga nakikinig sa mga oras po ito. And then, ganun nga po, dapat po na ipagkatiwala po natin yung buhay natin sa Diyos. Dahil kung ipinagkatiwala po natin yung buhay natin sa Diyos, tayo po ay i-assure na po natin na maganda yung ating magiging future. Amen po ba? So, amen. So, sa mga oras po na ito, yun lamang po yung nais kong iparating sa inyo. The what? The new what? O, obey God's word. And, no to sin. And E, entrust our life to God. Or entrust your life to God. Amen po ba? The new one. O and E. Tandaan po natin yung tatlong bagay po na iyan. Tulad nga po ng sinasabi ko sa inyo, recall notice. Binibigyan po tayo ng Lord ng recall notice. Kung ikaw po ay isang kabataan na dati na pong naglilingkod sa Diyos, ngunit ikaw ay nalayo ng landas o nalihis ng landas, right now, kapatid, o KKB, ang Diyos, hindi naman po siya nagsasawang magbigay ng recall notice because it's free and it's permanent change in our life. Right now po, sa mga oras po na ito, saglit lamang po tayo pong yumuko at pumikit at manalangin. Yes, hallelujah, hallelujah. Father God in heaven, maraming salamat po sa inyong buhay. Maraming salamat po sa bawat tao na nakikinig sa mga oras po na ito. Patuloy po nawa na yung mensahe po na pinarating mo sa pamamagitan ko ay tumaloy sa kanilang mga buhay. Nawa po, Lord God, na tanggapin po nila ang offer mo sa kanila na not just a free repair of our heart, but you giving us a new heart, a brand new heart, and a brand new life. Maraming salamat po sa kaloob mo na ito, sa regalo mo na ito, at nais po namin, Lord God, na kayo na po ang siyang umupo sa aming mga trono ng aming mga buhay, at sa mga kabataan po na dumaranas po ng depression, dumaranas po, Panginoon, ng mga bagay na negatibo sa kanila, problema, pagsubok, problema sa pamilya, problema sa pag-aaral. Inyo po silang tulungan, Panginoon, na bigyan niyo po sila ng peace of mind.
kung saan, Lord God, na lumapit po sila sa inyo at ilagak po nila, Panginoon, kung ano po yung mangyayari sa kanilang mga buhay. At maraming salamat din po sa pribilehiyo po na ito, sa oras po na ito, na pinagkaloob niyo po sa amin upang pagsalusaluhan ang iyong salita. Nawa po, Lord God, na ang inyong banal na Espiritu ay sumaamin at patuloy na proteksyonan niyo po kami sa anumang uri ng sakit at karamdaman. Patuloy na gabayan niyo po kami, Lord God. At patuloy, Lord God, sa mga kabataan na nakarinig ng salita mo. Right now, alam na po nila na you've given them a recall notice. At sa mga oras po na ito, Lord God, kung sila po ay tinanggap po nila, nawa po tulungan niyo po sila sa buhay po nila. Na huwag po sila, Panginoon, ng mangamba. Bagkus, bigyan niyo po sila ng joy, ng peace. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng gabay. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng anointing na nagmumula sa inyo. Maraming salamat po. Tunay nga po, Lord God, sa mga darating pa po naming araw ng online youth service. Nawa po ang mga kabataan na nanonood sa mga oras po na ito, sa mga tao na nakikinig, Panginoon, sa mga oras na ito, ay muli po nilang subaybayan yung itong gawain na ito na ginagawa po namin every Saturday para po ipalaganap ang inyong salita, ang inyong gospel. Maraming salamat po sa inyo po namin pinagkakaloob ang pinakamataas na papuri, pagsamba at salamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So God bless us all po mga KKB at see you next Saturday. Bye!